What's up mga kabilang? Kumusta? Kung mapapansin nyo, puro gitara na lang yung ating nagiging content ngayon. Medyo naging busy tayo sa trabaho. Hindi tayo makapag-DIY, hindi tayo makagawa ng mga gusto nating cabinet dito sa bahay. Ang dami ko pang gustong gawin. Kaso hindi natin malingilan dahil busy tayo sa trabaho. Kaya yung libangan na lang natin ng ating sinishare. Sa mga bago sa channel, hindi ito yung regular video na ginagawa natin, pero dahil the accountantero tayo, from accounting to anything, share din natin yung mga ganitong klaseng bagay. So dito, susubok tayo kung pwede nga ba yung electric guitar string sa acoustic guitar. Ano yung differences? Ano yung magiging epekto ng ganitong electric guitar string pagdating sa ganitong acoustic? Meron ako ditong acoustic na nilagyan ko ng murahing string nung nakaraan kasi medyo tumigas na yung deadaryo nung matagal natin hindi nagagamit. Tumigas yung ating string. So, bumili tayo ng murahing string. Ang problema naman, naputol yung dalawang bass. So, meron akong spare ng electric guitar string at siya kong ginamit ngayon dito sa acoustic. Papakita ko sa inyo kung ano yung differences. Ano yung nangyari. Patong lang natin to. So, ito yung ating acoustic guitar na nilagyan natin ng dalawang electric guitar string. Ngayon, okay ba gamitin ang electric guitar string dito sa acoustic? Sa tunog, malalaman natin na magkaiba sila. Patugtugin natin tong bass na acoustic. Ito ay murang string lang. So, yung brand niya is hindi masyadong kilala. Kaya naputol yung fifth and third string. Naputol yan. Wala akong string pa na available that time. Kaya nilagay ko is pang electric. Pero ngayon, meron ako nitong Seiko. Yan. Hindi ito sponsor. Yan. Meron ako nitong Seiko. Seiko. Seiko string. Medyo matagal dumating. Oops, nahulog. Yeah. In-order ko pa to sa Lazada, galing China. Yan. Seiko string. Seiko. Then, meron din ako nung Zico for electric guitar. Yan. Ito yung naka-install dito sa aking Gibson. Zico. Okay naman siya. Maganda naman siyang gamitin, malambot. At tumutuwid din naman siya. Kumbaga, pag tinanggal mo yung rolyo, straight pa rin siya. Hindi siya kagaya ng mga mumurahing string na nakaikot. Kagaya nito. So, yung tunog niya, ang mapapansin natin, dito sa 6 string, buo yung tunog, warm yung tunog. Buo, mas malakas. Pero pag tinupa natin yung fifth, medyo manipis yung tunog niya. Mas warm siya. Ito pala cold. Yan. Warm. Feeling expert. Kunyari lang expert tayo. Yan. Sa lambot naman, usually yung electric guitar string, mas mababa ang gauge niya kumpara dito sa acoustic kasi yung reason niyan para ma-bend natin yung pag nagsosolo tayo ng pick. Iba talaga yung tunog niya. Pero pag tinugtog ko siya ng buo, hindi mo siya masyadong ma-identify. Kaya lang, pagka nag-bass ka,
maririnig mo na medyo mahina. Kumbaga mas manipis yung tunog niya kumpara dito sa original na pang-acoustic or talagang intended for acoustic. Magkaiba yung tunog nila. Hindi sila pwedeng pagsamahin. Kung gusto mong try yung electric guitar string sa acoustic, lahatin mo na. Ito kasi pinagta ko lang yung dalawa. Tapos, yung nakita ko ring difference niya, parang kasi yung acoustic, intended naman siya for acoustic. Itong electric, masyadong nabanat tong isang string, itong third string. Hindi ko siya nabebend. Mahirap siyang i-bend. Unlike dito sa acoustic. Itong acoustic ko is gauge 10 to. Pero yung brand niya is mura lang. Ito, China brand naman tong Zico. I think China. May nakasulat kasi isang Chinese character. Ito naman, gauge 10 to. Yan. 10 to 47. 10 to 47. Ito yung ipapalit natin dito sa ating string. Okay naman yung tunog overall kung papalitan mo siya ng lahat. Kung papalitan mo ng buo. Wala ka naman magiging problema. Siguro sa gauge na lang. Or sa tuning. Huwag mong masyadong hahatakin. Tama lang siguro yung gauge 9 na gamitin. Ito kasi, napansin ko, kaya stretch to. Kaya kailangan mapalitan ko agad to eh. Wala akong third bass string dito. Ewan ko. Nagamit ko na siguro dati. Parang fourth yun nalagay ko dito. Kaya matigas. Pero itong isa, nabebend ko naman. Nabebend naman siya. Ito lang isa, medyo tumigas. Kaya kailangan palitan ko na agad. Kasi ang problema, pagka yung gitara natin, masyadong nababata. Example, gauge 12 ka, hindi ka nagpapalit. Hanggang na, pabayaan mo yung gitara mo. Mahahatak to. Aangat yan. Pag umangat yan, ito nga medyo angat na eh. Pangit to. Pag umangat yan, tataas yung action. Mas mahirap kang tumupa. Ito medyo tumaas na. Medyo umuoblong. Mahirap na itong ibalik sa dati. Talagang mahirap siya, kaya ang possible mong gawin, bibili ka na naman ng bagong gitara. Katulad nun, bibili tayo. So, binili natin yun sa RJ. Matigas din yung string. Dahil, gauge 12 yung naka-install. Yan, tumutugtog na yung kampana. Ibig sabihin, magsi 6 AM na. Kaya ito, papalitan na lang natin ng bagong string lahat. Para ma-maintain pa natin, wag na tayong mahirapan lalo pag tumaas pa ng tumaas to. Kasi kahit pag ito tumaas, i-adjust ko naman yung truss rod, wala rin. Baka magka-problema lang lalo sa tuning. Kaya mas mabuti na palitan na lang natin lahat. Hindi po ako magaling mag-gitara, nag-share lang ako. Kita niyo, hindi ako magaling. Beginner lang tayo. So, yun lang. Short na information lang sa pagsubok ko ng electric guitar string sa acoustic. So, nasa sa inyo na yan kung gusto niyo ring magpalit ng subukan. Halimbawa, available nyo lang spare pang electric guitar. Palitan nyo na lang lahat. Ito kasi sa akin ay individual kasi hindi ko na rin kompleto to. Kasi nagamit ko na siya dito sa aking electric dati. Mumurahin lang din to.
magandang brand, sorry. Magandang brand na recommended ko siguro sa mga ganito, earnable talaga. Eh, medyo nagtitipid tayo. Binili natin yung Zico, 'yan. Ngayon ko lang 'to nakita, pero okey din naman yung Zico. Maganda yung mga earnable, D'Addario, 'yan. Meron din namang Fender, ayan yung mga mahal. Pero okey na ako dito sa Zico. Hindi 'to sponsored, baka naman, Ching-chong Kang. Yun lang, salamat sa inyong panonood at please don't forget to subscribe. Baka sakaling, makagawa tayo ng mga DIY ulit sa mga darating na araw 'pag hindi na tayo busy sa trabaho. Siyempre she-share pa rin natin yung ating mga gagawin. Gusto kong gumawa ng cabinet, ng table, wala akong oras. Yun lang, maraming salamat, ba-bye.